Magandang araw sa inyong lahat. Ako nga pala si Ma'am Cindy Marie Magay. Ang inyong guro sa komunikasyon at pananaliksik sa wika at kulturang Pilipino. Ang paksa na ating tatalakayin ngayon ay ang wikang opisyal. Pagsipi ng konsepto bilang anim. Layunin. Pagkatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang una, nasusuri ang kalikasan gamit ang mga wika at kaganapang pinagdadaanan ng wikang pambansang Pilipinas. Ikalawa, natutukoy ang kahulugan at kabuluhan ng mga konseptong pangwika. Simulan natin ang talakayan. Wikang opisyal o opisyal na wika ay isang wika o lengguwahe na binigyan ng bukod-tanging status sa sanligang batas ng mga bansa. Ang wikang opisyal ay ang wikang itinadhana ng batas bilang wikang ginagamit sa mga opisyal na komunikasyon ng gobyerno. Ito ang itinadhana ng batas na maging wika sa opisyal ng talastasan ng pamahalaan, na ibig sabihin lang, ito ang wika na maaring gamitin sa anumang uri ng komunikasyon, lalo na sa loob at labas ng alinmang sangay o ahensya ng gobyerno. Kaya ito ang kadalasan ginagamit ng mga opisyal na dokumento na may kinalaman sa korte, lehislatura at pangkalahatang pamamahala sa gobyerno, maging sa sistema ng edukasyon. Bago pa maging opisyal ang isang wika, maraming pag-aaral o masusing pag-aaral ang isinasagawa upang malaman kung ano ang pinakarapat-dapat na wika para sa bansa. Sa Pilipinas, itinakda sa Konstitusyon 1987 ang Pilipino at Ingles bilang opisyal na wika ng bansa. Inuulit ko, ang itinakda ng Konstitusyon 1987 ang Pilipino at Ingles bilang opisyal na wika ng bansa. Sa probisyong pangwika sa Artikulo 14 ng Konstitusyon, nakasaad sa Section 7 ukol sa mga layunin ng komunikasyon at pagtuturo. Ang wikang opisyal ng Pilipinas ay Pilipino at hanggat walang tinadhana ang batas Ingles sa Section 8, ang konstitusyon na ito ay dapat ipahayag sa Pilipino at Ingles at dapat isalin sa mga pangunahing wikang pangrehiyon, Arabic at Kastila. Malaking kinalaman ni Pangulong Manuel L. Quezon, ama ng wikang pambansa, para maging ganap ang opisyal na wika o ang wikang opisyal. Sa ilalim ng kanyang pamamahala,
nakapagtatag ng pambansang wika sa Pilipinas dahil sa pagbuo ng surian ng wikang pambansa. Surian ng wikang pambansa. Ito ang responsable sa pagkakaroon ng pambansang wika. At mga naatasang mamili na wikang gagamitin sa Pilipinas o ang mga nahirang nakagawad ng surian ng wikang pambansa. Si Jaime C. Vera, tagapangulo, si Cecilio Lopez, kalihim at punong tagapagpaganap, si Santiago A. Fonacier, kagawad, si Pilimon Soto, kagawad, si Felix Salas Rodriguez, kagawad, at si Haji Buto ng kagawad. Sila ang may kinalaman at nahirang nakagawad ng surian ng wikang pambansa na hinirang ng Pangulong Manuel L. Quezon sa kanyang pamamahala. Sa Batas Commonwealth bilang 570, ang wikang pambansa ay pinahayag bilang opisyal na wika simula noong Hulyo 4, 1946. Sa nasabing petsa, ang opisyal na wika ay tinadhana upang ipagkaloob sa bansang Pilipinas ang kalayaan ng pagsasarili ng Pilipinas. Ang ipahayag ang wikang opisyal ng bansa ay ang Tagalog at ang Ingles sa bisa ng batas sa nabanggit. Ngunit may mga dalawang hindi nakaganap sa kanilang tungkulin kaya sila ay pinalitan. Si Pilimon Soto, pinalitan ni Zoilo Hilario at Isidro Abad. Si Haji Buto naman ay pinalitan ni Lope K. Santos at Jose L. Zulueta. Sila ang mga Tagalog na nagsabatas ng pambansang lengua franca at multi-language. Sa mga nasabing tao, sila ang katuwang ng Pangulong Manuel L. Quezon upang mapasabatas ang wikang opisyal ng Pilipinas at nakasaad na maaring gamitin lamang Pilipino at Ingles. Sa kabuuan, naging ganap ito at isinabatas simula sa umpisa ng pamamahala ni Pangulong Manuel L. Quezon hanggang sa nasabing batas ng Konstitusyon ng Pilipinas. Sa puntong ito, ano ang mga natutunan mo? Magkakaroon tayo ng mga gawain. Sa gawain isa, gamit ang graphic organizer, isa-isahin ang mga taong may kinalaman sa wikang opisyal. Ilapat ang iyong sagot sa isang papel. Sa ikalawang gawain, mayroon ang mga mag-aaral ng 10 minuto upang isulat ang paksa at mga mahalagang punto na natatalakay sa nasabing paksa.
Ilagay din ito sa isang papel.